Magandang araw mga kabopols. Alam nyo ba na ang Palestine ay napapalibutan ng mga bansang Muslim? Egypt, Lebanon, Syria at Jordan. Malapit din sila sa Saudi, UAE, Oman, Qatar, Bahrain at Kuwait. Pero hindi ba kayo nagtataka na sa kabila ng dami ng mga bansang Muslim na nakapalibot sa Palestine, walang gustong kumupkup sa kanila bilang mga refugee? Tara mga kabopols, pag-usapan natin to. Balik muna tayo sa kasaysayan. Ang mga Palestinian refugee ay nabuo matapos ang digmaan sa pagitan ng mga bansang Arabo at Israel noong 1948 o yung tinatawag nila na Nakba, na kung saan mahigit 700,000 Palestino ang napaalis sa kanilang mga tahanan. Hanggang ngayon, milyon-milyon ang kanilang mga ninuno ang nakatira sa refugee camps sa Jordan, Lebanon, Syria at iba pang mga lugar. Ngayon, bakit hindi lubos na inaampon ng mga nasabing bansa ang mga Palestinian refugee? Una sa lahat, mahalagang malaman na hindi lang ang mga Palestino ang may alitan sa Israel, kundi halos buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming dekada, naging komplikado ang ugnayan ng Israel sa mga karatig nitong bansang Arabo, mula sa Egypt, Jordan, Lebanon hanggang Iran. Ang hidwaang ito ay may halong relihiyon, politika at teritoryo. Ngunit sa kabila nito, naging mahirap para sa mga bansang Arabo na tanggapin o tuluyang suportahan ang mga kapwa nila Muslim na Palestinian refugee. Ayon sa mga eksperto, kung tatanggapin o kukupkupin daw ng mga bansang Muslim ang lahat ng Palestinian refugee bilang mamamayan, para bang kinikilala nila na tapos na ang laban sa Israel at wala nang pag-asa makabalik ang mga Palestino sa kanilang sariling lupa. Kaya imbis na kupkupin sila, nananatili silang refugee habang buhay. Kumbaga sa ganitong paraan, mananatiling buhay ang isyu nila laban sa Israel. Maraming bansang kapitbahay gaya ng Egypt, Lebanon o Syria ay hindi rin naman mayayamang bansa. Kung sila mismo hirap na sa sariling ekonomiya, paano pa nila mabubuhusan ng sustento ang milyon-milyong Palestinian refugee? Ang resulta, refugee camps na dekada-dekada nang nandyan pero walang permanenteng tirahan. At kung tutuusin, ang mga bansang gaya ng Jordan ay nagbigay ng citizenship sa ilan, pero karamihan ay nananatiling pansamantala. Sa Lebanon naman, may mga restrictions pa sila. Bawal sa ilang trabaho, bawal mag-ari ng lupa, parang bisita na walang kasiguraduhan. Isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit walang kapitbahay na gustong kumupkup sa mga Palestinian refugees ay ang masakit na bahagi ng kasaysayan. Noong unang panahon, ilang beses na nagbukas ng pinto ang mga bansang Arabo sa mga Palestino, pero nauwi ito sa tensyon. Halimbawa, sa Jordan noong 1970, nagkaroon ng tinatawag na Black September, kung saan nagbanggaan ng mga Palestinian groups o PLO at mismong pamahalaan ng Jordan na nagresulta sa libo-libong patay. Sa Lebanon naman, ang presensya ng PLO ay nakadagdag sa alitan na nauwi pa sa Lebanese Civil War. At sa Kuwait, libu-libong Palestinian workers ang pinaalis matapos suportahan ng PLO si Saddam Hussein noong Gulf War noong 1990s. Kaya kung sisilipin natin ang kasaysayan, malinaw na hindi simpleng usapin ng relihiyon o pagiging kapwa Muslim ang dahilan kung bakit hindi basta kumukupkup ang mga karatig bansa ng mga Palestino. Minsan na nilang tinulungan, ngunit ang naging kapalit ay gulo, tensyon at mabigat na pasanin sa ekonomiya at seguridad. Kaya't natuto na ang maraming bansang Arabo, mas pinili nilang umiwas kaysa maulit ang parehong karanasan. Sa huli, ang suliranin ng Palestinian refugees ay hindi lamang responsibilidad ng iisang rehiyon, kundi isang komplikadong pandaigdigang usapin na nananatiling walang malinaw na solusyon hanggang ngayon. Ano sa palagay nyo? Panahon na ba para buksan muli ng mga karatig bansa ang pinto para sa mga Palestinian refugee? Mag-comment kayo sa baba, gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.